labas na ng Korte Suprema ang desisyon nito kaugnay sa motions for reconsideration na final ng House of Representatives at ng mga complainants sa impeachment laban kay Sara Duterte. Ang desisyon po ng Korte Suprema pinanatili ng Korte Suprema, inaffirm ng Korte Suprema yung dati nitong desisyon na unconstitutional ang naging impeachment kay Sara Duterte. Yan po, yan yung ano ngayon, yan yung mga balita ngayon. Ang pinakabalita ngayon ay diniklara na ng Korte Suprema, final na ito. Wala nang tatanggaping anumang pleadings tungkol dyan. Sarado na yan, final na yan. Talagang wala nang hindi na pwedeng mag-appeal uli. Yun na yung desisyon ng Korte Suprema. Kung ano yung dating desisyon nito noong July 25, 2025, ang desisyon nito noong July 25, 2025 ay unconstitutional ang impeachment kay Sara. So ngayon, ang ginawa ng Korte Suprema ngayon, inaffirm kung ano yung dating desisyon nito. Ngayon, binasa ko yung mga reactions. Marami ang reactions, pero gusto ko lang mag-react dito kay Tito Soto. Kasi naglabas ng reaksyon ang Senate President, maganda ang reaksyon ng Senate President. Kaya lang talagang binabati ko siya ng mga DDS. Pero sa totoo lang, papaliwanag ko mamaya, tama. Totoo naman ang sinasabi at tama ang sinasabi ng presidente ng Senado. Binabastos kasi, binibira kasi si Senate President Soto kasi sabi ng mga DDS, ano ba naman ang alam ng ano na yan? Ano ba naman ang alam ng host na yan ng Itbulaga? Nagkukomentaryoan niya sa desisyon ng Korte Suprema si Tito Soto. Samantalang host lang naman siya ng Itbulaga, magaling pa pala siya sa Senado. Alam niyo mga kabunyog, mga kababayan, hindi naman ibig sabihin na mga justices siya ng Korte Suprema ay hindi na yan maaaring magkamali. Hindi naman yan infallible eh. Hindi naman yan infallible. At saka tandaan natin, hindi ibig sabihin na mga justices yan ay ano na yan, kumbaga parang lagi na yang tama o perpekto. Hindi. Hindi yang ganyan. Kaya lang, dahil desisyon na yan ng Korte Suprema, obligado nang sundin yan. Mali man yan o tama, kailangang sundin yan. Yan yung tinatawag nating rule of law. So, yan yung tinatawag nating rule of law. Pero, hindi naman ibig sabihin na desisyon yan ng Korte Suprema ay tama lagi yan. Hindi ganon. Kaya nga may mga decisions ng Korte Suprema na pagdating ng panahon, binabago kasi nare-realize nilang mali pala. Anyway, ano ba ang sinabi ni Senate President Soto na binabatikos ng mga DDS, binabasto si Tito Soto, pero sa tingin ko, tama yon. Ito yon. Ito yon mga kabunyog, mga kababayan. Ayan. Ito yung kumpletong sinabi niya. Naglabas siya ng statement. Ito yung kumpletong sinabi niya ni Senate President Soto. Actually, ang gumawa nito, siyempre, malamang staff niya na lawyer. Hindi naman ito talaga ginawa ni Senate President Soto. Pero, inadapt niya na rin yan. Siyempre, kahit ginawa yan ng staff niya na lawyer, pero, yan na rin yung kanyang stand na ina-adapt. Okay, basahin natin. Senate President Vicente Soto III on SC upholding decision on articles of impeachment versus BP Sara. January 29, 2026. Anong nakalagay sa Section 8 paragraph 8 ng Section 2? Basahin ko ha. Paragraph 8. The Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section. Anong sabi? Ang Kongreso ay dapat mag-promulgate ng rules sa impeachment
para effectively maipasunod ang purpose ng section na to. Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section. So ibig sabihin, sino ang may power na gumawa ng rule sa impeachment? Hindi Korte Suprema. Congress. Congress. Hindi pwedeng gumawa ng rule sa impeachment ang Korte Suprema. Kaya lang, ang ginawa ng Korte Suprema doon sa desisyon ngayon, naglagay ang Korte Suprema ng mga rules. Ituan niya ang mga rules. Dapat sundin ito. Hindi pwede yun. Kasi nakalagay sa konstitusyon, ang dapat gumagawa ng rule sa impeachment ay Kongreso. Kaya, yan yung sinasabi nating Supreme Court nag-overreach. Ang nangyari sa Supreme Court, nag-judicial legislation. Anyway, wala tayong magagawa. Yan ang desisyon ng Korte Suprema. Oh, yan ang desisyon ng Korte Suprema. So, obligado tayong sundin yan. Ang sinasabi lang natin, tama yung sinasabi ni Senate President Soto. The decision is a clear judicial legislation. The Supreme Court, as written in their decision, admitted to introducing a rule for Congress to follow in the conduct of impeachment, a clear encroachment on the power of the legislative branch as provided by the Constitution. Maiksi lang ang sinabi ni Senate President Soto. Pero tama 'yon. Ngayon, wala tayong magagawa kasi desisyon na 'yan ng Korte Suprema. Susundin natin 'yan. Pero ang sinasabi ko lang, pinapaliwanag ko, bakit nasabi yan ni Senate President Soto na yung ginawa ng Korte Suprema ay encroachment. Kasi pinapakita ko naman sa inyo, yung paragraph 8 ng Article 11, Section 3 ay nagsasabi, ang Congress ang dapat gumawa ng rules. Anyway, dahil ba sa desisyon na ito, pwede pang ituloy ang impeachment ni Sara? Pwede. Hindi naman sinabi ng Korte Suprema na walang basihan ang impeachment kay Sara. Hindi naman tinats ng Korte Suprema yung issue ng grounds. Ang tinats lang ng Korte Suprema yung procedure. Hindi daw nasunod yung procedure sa impeachment. Kaya nga, naglagay ang Korte Suprema ng mga rules na dapat sundin. So, sa impeachment ngayon, kung isusulong uli yung impeachment ni Sara, susundin na yung mga rules na sinabi ng Korte Suprema. Sa ayaw at sa gusto man natin, yun na yung rules. Kasi pag hindi mo sinunod yun, pag nagsampa ng kaso sa Korte Suprema, mananaig na naman ang gusto ng Korte Suprema. Yan yun mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.